Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Hayaan po natin na patuloy tayong mapuno ng Kanyang banal na Espiritu sa oras na ito at patuloy nating nasain na patuloy ang ating Panginoon. Pumasa tayo ng salita ng Diyos dito sa Isaiah Kapitulo 43, talatang 1 hanggang 2. Pagkatapos nun sa talatang 10 hanggang sa 13. Tayo pong lahat ay tumayo. Babasahin po natin ang Isaiah Kapitulo 43, talatang 1 hanggang 2 at 10 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay ang Isaiah Kapitulo 43, talatang 1 hanggang 2, at pagkatapos nun sa 10 hanggang 13. Tayo pong lahat. Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito'y hindi makakapinsala sa iyo. Sa 10, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala ninyo ako at magtiwala kayo sa akin. At para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos. Walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala ring Diyos na susunod pa sa akin. Ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala nang tagapagligtas. Ako lang ang nagbigay ng propesiya na kayo'y maliligtas at tinupad ko ito. Walang ibang Diyos na gumawa nito sa inyo. Kayo ang mga saksi ko. Sinabi pa ng Panginoon, ako ang Diyos, mula pa noon ako na ang Diyos. Walang makakatakas sa aking mga kamay. Walang makakapagpabago ng mga ginagawa ko. Purihin po ang salita ng Diyos sa ating mga nagbinasa ngayon. Hayaan natin totoong makilala natin na ang Panginoon lang, ang Diyos na pinaglilingkuran natin at ang Diyos ng Israel. Yan ang Diyos na totoo. Siya ang Diyos ng ating mga buhay. At sabi dyan sa binasa natin, wala nang Diyos maliban sa Kanya. Wala na ring Diyos na susunod pa sa Kanya, sapagkat Siya lang ang Diyos na makapangyarihan. Purihin nga natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name, oh God. We declare, oh God, sa hapong ito na kayo lang po ang Diyos. Kayo ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Maliban sa inyo, wala na pong Diyos na iba. Kayo lang pong nag-iisa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po na ang Diyos na ni Abraham, Isaac, ni Jacob, na kinikilala namin din, Panginoon. Siya lang, Panginoon, ang kilalanin namin. At siya lang din ang kikilalanin ng mga tao, Panginoon. Sapagkat walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Salamat po sa inyo, Panginoon. Oh, we praise you, Lord. We declare that you are the God of our lives, O Lord. At sa hapong ito, Panginoon, kayo lamang po ang pupurihin namin. Kayo lang ang sasambahin namin. Sapagkat kayo lamang po ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos na gumawa at lumikha sa amin. Salamat po, Panginoon. Bakit kami matatakot? Sapagkat ang lumikha sa amin ay totoong Diyos. Bakit kami matatakot, Panginoon? Kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kayo mismo ang nagsabi na wala nang ibang Diyos maliban sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako niyo sa amin na lagi namin panghahawakan, Panginoon. Ano man ang mangyari sa amin, kayo, Panginoon, ang Diyos. At nananatili kayo, Panginoon. At wala na mangyayari, Panginoon, na hindi nyo, O Diyos,
pahihintulutan sa amin. Salamat po aming Ama sa hapong ito. Nagagalak kami na muli kaming naririto, Panginoon, upang sambahin kayo, purihin kayo, parangalan kayo sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming pagtitipong ito, kayo po ang maitaas, kayo po ang mapaluguran, Panginoon. Pagpalain niyo ang inyong mga salita, ang lahat ng gagamitin niyo, Panginoon, ang lahat ng itatayo niyo, O Diyos. Alam namin, Panginoon, kayo, Panginoon, ang aming dakilang Diyos na makapangyarihan. At kayo lang po ang mahayag, Panginoon. Salamat po sa inyo at diyan, Panginoon, sa mga nanonood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Hayaan niyo po, Panginoon, alam namin kung paano namin kayo nararanasan sa lugar na ito. Naririyan din kayo sa kanilang kalagitnaan. Salamat po sa inyo, sapagkat lahat ng nagtitiwala sa inyo hindi mapapahiya, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kami po ay patuloy na pupuri, nalulugod, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po sa inyo. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at kayo lamang po ang maitaas, Panginoon, sa hapong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Umawit tayo sa Panginoon at patuloy nating parangalan ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos, tunay kayong dakila. Hallelujah! Mahal pong lahat. Aming Diyos, tunay kayong dakila. Hari ng lahat ng bansa. Aming Diyos, panalangin iyong pangalan. Amen.
luwalhatin kayo sa amang panahon. Mawit ng papuri sa Diyos, ng papuri sa Diyos. Siya'y mabuti at makapangyarihan. Awitin natin kanyang kadakilaan. Purihin natin lakas ng taglay. Minsan pa mawit ng papuri sa Diyos. Hallelujah! Diyos, siya'y mabuti at makapangyarihan. Awitin natin kanyang kadakilaan. Purihin natin lakas ng taglay. Lakas ng taglay sa inyo, Diyos, aming ibabalik. Diyos, aming ibabalik. Ang pagdakila at papuri sa inyo, Diyos, kami nananabik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik. Minsan pa, umawit ng papuri sa Diyos. Hallelujah! Diyos, siya'y mabuti at makapangyarihan. Awitin natin kanyang kadakilaan. Purihin natin lakas ng taglay sa inyo, O Diyos, aming ibabalik. Hallelujah! Balik ang pagdakila at papuri sa inyo, Diyos, kami nananabik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik sa inyo, O Diyos, aming ibabalik. Hallelujah! Ibabalik. Ang pagdakila at papuri sa inyo, Diyos, kami nananabik. Na makita kayo sa inyong pagbabuksan pa. Hallelujah sa inyo, Diyos, aming ibabalik. Aming ibabalik. Ang pagdakila at papuri sa inyo, Diyos, kami nananabik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik sa inyo, Diyos, kami nananabik. Sa inyo, Diyos, kami nananabik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik. Na makita kayo sa inyong pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Nananabik kami, Panginoon, sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kayong aming pag-asa. Kayong aming kanlungan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon. Hayaan niyo po sa hapong ito, Lord God, dinideklara namin na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan. Kayo ang aming Diyos na pag-asa. Hallelujah. Sa inyo lamang kami, Panginoon, magtitiwala. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Dakilain kayo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sa Diyos lamang tangi kong pag-asa. Tagumpay ay nagmumula
mga panahon walang matakbuhan. Siya ang lagi ko, minsan pa, sa Diyos lamang tangi kong pag-asa. Hallelujah. Sa Diyos lamang tangi kong pag-asa. Tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Sa mga panahon walang matakbo
kayo, Diyos. Purihin kayo, Diyos. Dakilain kayo, sambahin kayo, Diyos. Hallelujah, wala kayong katulad. Wala kayong katulad, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, sambahin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Kayo ang pag-asa namin, Panginoon. Kayo ang pag-asa namin, Panginoon Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We give you praise, O God. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa inyo pong parangal, O Diyos. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise your holy name, O Lord. Praise you, Jesus. Manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Bago po sa salita ng ating Panginoon, narito po ang Children Ministry para sa kanilang tanging bilang. Most high shall
Si Eddie na naman ang pinakamagaling. Hallelujah. Kaya mga bata, sa ulo na yung buong kapitulo eh. Ako nakakalimang talata pa lang yata ako dun eh. Nasa ulo ko rin yun eh. Siguro nakakalima na ako. Matalas talaga. Kaya dapat habang bata tayo, kaya problema, pag nagkaedad tayo, saka tayo nagsasaulo, balik-baliktad na yung mga memory verse natin eh. Nung bata ako ay napakatalas din ng memorya. Lahat naman halos ng bata, matalas ang memorya. Kaya ang problema lang, kung kailan maedad na tayo, saka tayo natutong magsaulo. Kaya pag pinag-recite tayo, bali-baligtad. Purihin ng Panginoon. Yung po mga nanonood sa inyong mga tahanan, sana po pagbalik nyo rito, may baon kayong memory verse, no? Pamilya. Katapos ng lockdown nito, nakapunta na po kayo rito sa church at hindi na tayo Facebook Live. Ini-encourage ko yung mga pamilya. Narinig ko, nagsasaulo na siya, Sister Lisa. Buong pamilya sila. Sister Lisa, siguro kayo una. Magre-recite ng memory verse. No, nakakatuwa siguro yan. Pagbalik ninyo, pamilya, kung sino yung handa. No? Kahit mga ano lang. Kung ano kaya, kung kaya nyo isang talata, edi isang talata. Wag lang yung John 11:35. Baka maiyak kami. Pero totoo po yan. Kasi alam niyo, sabi ng Biblia, yung salita ng Diyos, there is power in the Word of God. Every time we memorize the Word of God, at the same time, pag yung ikino-confess, every time we confess the Word of God in faith, naku, may epekto talaga yan. Kaya, Sister Lisa, kamusta po? Gusto niyo po ba kayo mauna pagkadating niyo rito? Pasalubungan nyo yung homecoming. Pagbalik ninyo. Kahit isang talata, buong pamilya, sabay-sabay. Kung gusto nyo lagyan ng action, maganda rin, no? Si Brother Jojo, siguro maghahanda na yan. Ano, Brother Jojo? Si Brother Jojo. Buong pamilya, no? Pamilya ni Brother Jojo, pamilya ni Brother Jerry Taran. Saka Brother Jerry Moncano. Iba pa nating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Siguro Sister Jenny, mga isang kapitulo. Psalms 119. Sister Jenny, pagbalik mo rito may baong kang Alam nyo, napakaganda nun. Yung pagbalik natin, may baong tayong memory verse. Kaya excited na kami sa pagdating nyo, namimiss. Kaya mga kapatid, maghanda na po kayo, ha? Mag-recite kayo ng talata, pamilya, maganda po yan. Kahit isang talata ba, walang problema. Isa, dalawa, tatlo, kung ano kaya. Kung kaya nyo buong Bible, pero hindi pwedeng baka naman. Okay, kaya individual, no? Individual. Maganda yan. Let us confess the Word of God and claim it by faith. Naniniwala tayo merong magandang gagawin. Katuwa yung mga bata natin. Pero yun, nasa ulo nila yon. Ako lilima pa lang yata kasi nagsisikap din ako magsaulo eh. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, pagka yung medyo naragdagan na yung edad natin, balik-baliktad yung memory verse natin eh. Pero purihin ang pangalan ng Panginoon, isang mabuting bagay. Ang sabi ng Biblia sa Proverbs 22:6, tama ba? Train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Total, walang magawa yung mga bata. Kasama-sama po kayo sa inyong mga tahanan. At nakikita lang tayo itong Facebook Live. Ang lamang lang ninyo, kami nakikita nyo. Kayo, hindi namin kayo nakikita. Kaya, salamat po sa mga nagsesend ng picture na ipinapakita nga sila yung iba talaga parang simbahan yung bahay eh. Nakaporma din yung yung mga upo, tsaka may social distancing din. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang mabuting bagay ang maglingkod sa ating Panginoon. At nawa pagkatapos nitong quarantine na ito ay lalo tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya naasahan po natin pagdating ng mga kapatiran at pagbalik po ninyo talagang tayo'y pwede na magsama-sama. Maghahanda tayo ng isang salo-salo sa inyong pagbabalik. Pagbalik ninyo,
Nawa ay dumating tayo doon sa puntong sabay-sabay kayong makabalik. Kung hindi man, basta't may babalik, purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayong oras na ito, tayo ay patuloy na mag-aaral. Noong nakaraang linggo ay nag-aaral tayo tungkol sa dugo. Pagpapatuloy po natin yan, natatapusin ko ngayong araw na ito. Manalangin muna po tayo. Ama naming Diyos na mabuti, dakila at tapat, maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan. Palain po ninyo ang pag-aaral namin ng inyong mga salita at patuloy po kaming lumago sa inyong mga salita. Ganon din, hindi lamang namin maunawaan ito, kundi may pamuhay rin namin. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong pong nakaraang linggo ay nag-aral tayo tungkol sa dugo. Yan. Sa Leviticus 17. Sa Leviticus chapter 17, at ngayon ay dadagdagan ko yung mga benepisyo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Pero mag-review lang tayo sandali. Dito sa Leviticus chapter 17, dito tayo sa verse, basahin natin muna yung verse 12. Leviticus 17 verse 12. Ganito ang sabi, "Therefore I say to the Israelites, none of you may eat blood, nor may an alien living among you eat blood." Lain ng Diyos ang kanyang mga salita. Dito, noon pa man, ay pinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo sa mga Israelita at saka alien. Pag sinabing alien, hindi mga Israelita. Sino mang nakikipamayan sa Israel, hindi dapat. Kasi pagka sila'y kumain, ay hindi malulugod ang ating Panginoon. Ngayon, meron tayong mga binanggit na katotohanan dito tungkol dito sa dugo. Facts about the blood. Ang unang katotohanan ay, in review, ipinagbabawal ng Diyos, the blood is forbidden for food. Ang dugo ay ipinagbabawal na kainin. Sinabi talaga ng Panginoon yan. And the Bible says so. It is very clear in the Bible, in the Old Testament, even in the New Testament. Why? Bakit bawal kumain ng dugo? Una, it is a command. Ito ay utos ng Panginoon. It is a command by God not to eat blood. Ang unang dahilan, bakit ipinagbabawal ito ng hindi pwedeng kainin? Kasi ipinagbabawal talaga ito ng Diyos. Ipinagbabawal talaga yan ng Diyos. Sa verse 11, binabanggit na ang dugo ay, lalo na nung panahong yon sa lumang tipan, ang dugo ay ginagamit para sa pagtubos. Para sa pagtubos. Kaya ang sabi diyan, sa verse 11, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Sa Old Testament, ang purpose ng dugo ay for atonement. Walang kahit isang talata sa lumang tipan na nagsasabi na pwedeng kainin ng dugo. Ang dugo ay ginagamit pangtubos sa kasalanan ng tao. At merong mahigpit na issue dito sapagkat ito ay sisimbolo na. Ito ay tumutukoy na sa gagawin ng Panginoong Hesus sa nalalapit na panahon, kung nandun sa panahon ng Old Testament, pagdating ng New Testament. Kasi ang gustong tukuyin talaga nito sa Biblia, darating yung panahon na yung kordero ng Diyos na binabanggit sa John 1:29 ay iahandog niya yung kanyang sarili, the body and the blood of Jesus Christ. Kaya sa lumang tipan, kasi ang lumang tipan ay tutuparin sa bagong tipan. Sabi nga ng isang the Old Testament is the Old Testament concealed.
The New Testament is the Old Testament revealed. The Old Testament is the Old Covenant concealed. Maraming mga bagay dyan, hindi pa nila naiintindihan eh. Akala nila pag naghahandog sila ng hayop, inaano yung dugo. Akala nila basta ganun-ganun lang. Hindi nila alam, may purpose yun. Kasi meron mga pagbibisik pa na ginagawa. Wala tayong pagkakataong pag-usapan niya kasi madetalye. Maliban siguro dumating yung pagkakataon na makapag-aral tayo ng talagang yun ang pupunta na didetalye natin lahat ng mga binabanggit sa lumang tipan. Kaya dito ay maliwanag yun na binabanggit. Ang dugo ay gagamitin lamang para sa paghahandog. Pangtaklob sa kasalanan ng tao at never intended sa lumang tipan na ang dugo ay kakainin. Alam niyo, ang Diyos maalam sa lahat. Alam niya kung ano ang gagawin ng tao. Kaya binabanggit na ng Panginoon yun. Plus, gusto kasing ipaunawa ng Panginoon kung ano yung gusto niyang gawin sa hinaharap. At the same time, diyan sa verse 10, basahin natin, Leviticus 17:10. Papaspasan ko lang ito, tapos meron ako dadagdag na ilang pang katotohanan. Sa Leviticus 17:10, ganito ang sabi. Ang sino man sa inyo nakakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon. At huwag ninyong ituring na kababayan. Sa Bible, isang malaking kalapastanganan sa Panginoon. Kasi ito ay hindi pwede bang huwag mong kainin? Hindi. This is a direct command. Kasi bakit binabanggit yan? Dahil dapat nating maintindihan nung na sila ay umalis na sa Ehipto at ipinakita nga sa kanila yung naging purpose ng dugo noon. At pagkatapos, yung pagtatatag na ng tabernakulo. Kaya, umpisa pa lang, kaya sa Genesis 9, chapter 9, verse 4, nililiwanag na kagad yun ng Diyos. Bakit? Kaninang umaga, nag-usap kami ni Pastor Lina, the sovereignty of God. Kaninang umaga sana ang share ko the sovereignty of God. Kaya lang, pagdating ko dito sa harapan, hindi sovereignty ang aking natalakay. Gusto ko sanang ipakita sa inyo na talagang ang Diyos in control. Kahit pa merong dumarating na COVID-19 yan, bandang huli, makikita nyo kung ano yung purpose ng Diyos, yun pa rin ang mangyayari. Because He is sovereign. Yun sana gusto kong i-share. Kaya lang, ang nakita ko rin ng umaga, kahit gusto ko sanang yan, wala eh. Kailangan naman makipagtalo ka pa sa Diyos. Mas gusto ng Panginoon na maramdaman niya yung ating pagsamba sa Kanya. Na yung maparangalan siya. At may purpose ang Panginoon doon. Ngayon kasi ang mga tao ay panayang dulog sa Diyos para sa kapakinabangan natin. Kapakinabangan ng dumudulog. Pero gusto ipadama ng Panginoon kaninang umaga, nawa dumudulog ka, hindi dahil naghihintay ka ng kapakinabangan sa akin, kung hindi ikaw ay pakinabang sa akin. In worship, tayo ang pakinabang sa Diyos. Ibig sabihin, nandiyan tayo para magbigay ng parangal sa Kanya, ng pagdakila sa Kanya. Hindi tayo nandiyan para manghingi. No? Kaya, yun sana ang aking sasabihin, pero hindi nangyari. Kaya dito, napakahigpit ng bilin ng Panginoon. Bakit? Kasi yung mga susunod na tagpo at yung pagdidetalye ng Panginoon para pag nagsimula na sila doon sa tabernakulo at pag ginawa nila yung lahat ng proseso doon, because everything in the tabernacle, simula sa labas hanggang sa loob, and everything inside the tabernacle talks about Jesus Christ. Kahit yung pagbububo ng dugo sa pamagitan ng pagkatay ng hayop, everything talks about Jesus Christ. Lahat yon, tumutukoy yon sa Panginoong Jesus. Kaya bago pa dumating sa puntong yon, sa Genesis chapter 9 verse 4, pinapaliwanag na kagad yon. That no one are allowed to eat blood. At kaya tingnan nyo, ang tindi ng ng Panginoon, kasi unti-unti, ipinapaunawa ng Panginoon kasi gusto niyang makita natin
yung pagpapahalaga natin sa gagawin ni Kristo at yung dugo na ibububo para sa katubusan ng sanglibutan. Kaya ano ang sabi ng Panginoon diyan? Ang sino man sa inyo nakakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Tapos binasa rin nga natin sa 12 kanina, ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. Kaya diyan ipinapakita na nais talaga ng Panginoon that the purpose of the blood is for atonement and not for consumption as food. Hindi. Pagkatapos niyan, mapapansin pa natin dito, no? Nais kong basahin sa verse 11. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin ninyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Siguro minsan nagkakaroon ng misconception sa New Testament kasi nung sinabi ni Kristo, nung bago siya mamatay, at yung binabanggit sa unang Korinto, sa Kapitulo 10, na ang sabi, unless you eat and drink my blood. Pero ang totoo yun. Pero, dapat nating maintindihan, nowhere in the Bible, na nung binanggit yung pag-alala sa simbolo ng katawan at dugo ni Kristo, ay umiinom talaga sila ng literal na dugo ng hayop. Wala yan sa Bible. Walang ganyan. Kahit na sinasabi, pinapakita ng Panginoon yung purpose ng kanyang dugo at yung paghandog ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. At kaya pag sa communion, kagaya ng gagawin natin mamaya para sa hindi pa nakapag-communion kaninang umaga, ay binabanggit ngayon that you should eat and drink. Pero at literal na kumain sila, pero hindi yung katawan ni Kristo ang kinagat nila. At hindi rin mismo yung dugo ni Kristo ang ininom nila. Ito'y isang tinapay na walang libadura. Ano ba yung libadura sa atin? Yeast, pampaalsa. At katas ng ubas yung puro. Ang tawag doon fruit of the vine. Tawag ng iba ay wine. Pero yon pure talaga na ganoon. At hindi pa siya yung tinatawag na alcohol na. Non-alcoholic. Pero totoo, pag uminom ka ng sobrang purong yung grapes, yung Welsh grape juice, iba rin ang dating kasi masyadong masustansya yon. Napaka masyadong masustansya nun. Lalo na kung mataas ang uric mo, huwag kang iinom nun. Tikim-tikim lang. O kaya nakakainom ka lang. Kaya ako nakakainom lang ako niyan pag communion. Bakit? By faith. Kine-claim ko yan, by faith. It symbolizes the blood of Jesus Christ. It will not harm me. Kaya doon, malakas ang loob ko ron. Pero aside from that, orange juice. Mango juice, gusto mo ubuhin. Kaya, dito ay makikita natin yung pagbibili ng ating Panginoong Jesus na hindi dapat kasi gustong ipaliwanag ng Panginoon na hindi yun ang intention niya. Sa verse 13, ang sino man sa inyong huhuli ng hayop o ibon na maaaring kainin, dapat ninyong alisin ang dugo at tabunan ng lupa. Dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, kaya nga sinasabi sa inyo ng Panginoon na huwag kayong kakain ng dugo ng anumang nilalang. Ang sino mang sa inyong kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Alam niyo, binabanggit rito yung hayop na 4 ang paa at yung 2 ang paa. Ano ba yon? Kasi may mga ibon din na kinakain doon, pati manok. Kaya pag nasa Baguio ako, gusto kong alamin kung ano ang history ng pinigpikan na yan. Kasi, anuman, even in the New Testament and in the Old Testament, pagka nagkatay ka raw ng hayop, 4-footed animals, kailangan pa tuluin yung dugo. Pagka Kristiyano ka, hindi mo dapat putulin yung ulo at ipahid yung dugo dun sa katawan. Hindi po yun dapat.
Ngayon, pagdating sa mga lumilipad, kagaya ng ibon at manok, pato, yung mga lumilipad, iba pa, kailangan binububurin yung dugo. Kaya pagka sa Baguio, napakasarapan naman yan. Nakatikim na ako minsan eh. Kaya nagdadalawang isip ako. Hindi ko lang kasi alam ang history. Basta ang alam ko lang ay, ano ba ang ibig sabihin ng salitang pinikpikan? Hinampas? Okay. Napapatulo ba yung dugo nito? Yung iba? Pinapatay siya. Hindi yung ginigilitan. Kasi sa ano, ginigilitan, tapos pinapatulo yung dugo. Kung ang pinikpikan ay hindi pinapatulo ang dugo, kailangan siyang patuluin. Kasi hindi yon talaga gusto ng Panginoon. Marahil sasabihin nyo sa akin, hindi yan makaka-apekto sa kaligtasan. Sige. Sige. Sa Biblia, bawal din. At kahit sa atin, merong batas tungkol sa hayop eh. Hindi mo pwedeng i-torture ang hayop saka mo papatayin. Kasi may epekto rin yan. Ayon sa pag-aaral, hindi ko ito napag-aralan. Pero narinig ko, ibig sabihin. Kaya ibig sabihin kong pag-aaral ay yung masusi talaga na parang kurso na pinag-aaralan mo. Sa taas kasi pagka meron silang tinatanong, sasabi ko, ayon sa aking mga napag-aralan. Dapat na maintindihan na kailangan talaga. Kasi pag hindi natin ginawa kung ano yung nararapat, hindi siya magiging maganda para sa atin. Kaya muli inuulit ko, ang pagkain ng hayop o ng mga lumilipad kagaya ng ibon at mga talagang kailangan pinapabubo yung dugo at hindi dapat pinaparusahan. Kasi nape-pressure yung hayop. May emotion din yun eh. May damdamin ng hayop rin. Tingnan nyo, kahit yung alaga nating mga aso, may damdamin din eh. Di ba? Yung aso nga sa taas, si Blue, may damdamin din eh. Pagka hindi mo pinapansin, iiyak eh. Tsaka pag minsan, umaarte na rin. May damdamin. Kaya yung mga hayop na binugbog, pinahirapan, kinawawa, pagka kinain mo yon mga kapatid, ayon sa pag-aaral ng mga nag-aaral sa hayupan, tama ba? Paghahayupan, sabi ko narinig ko, sa pagkahayupan, iba na yata yun, hindi na tama yun. Kaya tingnan nyo yung mga baboy, pag ibinabiyahe, pinapabaunan ng tubig. Kasi pagka yung nape-pressured sila, lalo na yung mainit, kailangan kasi dumating. Kaya kung tutuusin, pinakamaganda yung baboy sana na binabiyahe sa gabi, hindi sa araw. Para hindi siya pressured sa aking personal na pag-aaral. Hindi ko naman kasi napag-aralan yan sa agriculture, sa department ng paghahayupan. Kaya, kahit sa Amerika, narinig ko sa isang sabi na, may epekto talaga. Meron siyang epekto. Hindi mo dapat parusahan. Kung papatayin mo nilang hayop, patayin mo na. Tapos patigisin mo yung kanyang dugo. Kaya nga pag nagluto ka ng karne, hinuhugasan mo ng maayos yung dugo. Diba? Yung karne, para mawala talaga yung dugo. Kasi yan talaga ay bilin ng ating Panginoon. Ngayon, kaya ang higpit talaga ng bilin ng Diyos. Sino ang sabi dyan? Kalaban ng Panginoon. Kalaban ng Panginoon. Ngayon, pagdating dito sa bagong tipan, sa Acts, ito ay yung pag-uusap na nila. No? Ito sa Acts 15. Sa natin yung Bible natin sa Acts 15.
muna natin sa 19. Sabi rito, Acts 15. Sinabi pa ni Santiago, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Nalala ko tuloy yung kinuwento ni Onyx kaninang umaga na si Camille kumakain ng mga inihandog sa ano. Sabi diyan, sa halip, sulatan natin sila na huwag nang kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan dahil ito itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na immoralidad at huwag kakain ng dugo o karni ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Alam mo, di ba, ng mga nakaraan sa atin yung double dead? Di ba, pagka nakakaroon ng peste, binabaon na. Yung ba, hinuhukay pa eh. Meron na rin ako isang lugar na ganyan sa Bulacan. Pagkabaon, ba, medyo may peste. Yung pinapatay, tapos binabaon na. Pagkabaon, pupuntahan ng mga tao, tapos kukunin yung ano. Hindi yung patay na pinapatigis, basta't pinapatay lang. Hindi na pinapatigis yung dugo. Ang sabi ro ng ano, hindi ko na papangitin kung sino nagsabi sa akin at sa ambayan. Mahirap nang makasuhan ng ano. Baka mapahaba ang quarantine. Hinuhukay daw, no? Hinuhukay daw. Yung pagkamatay, hinuhukay kagad. Hindi naman pinapatagal. Pinupunta, hinuhukay, tapos kinakatay. Inaano, tapos binebenta. Kaya di ba may nauhuling ano, botya? Saan man yun naman nabalitaan yun, di ba? May balita minsan ganun eh. Nabalitaan nyo ba yun? Oh, at least nabalitaan nyo. Kaya mahirap yung basta't bili ng karne. Pag sobrang mura ng karne, magdalawang isip kayo. Malibang ninong nyo sa kasal yung nagbebenta. O kaya magulang mo na. Halos ibigay na sa'yo, halos di na pabayaran. Pero yung ang kilo eh, 200. Ang benta sa'yo, 75 lang. Dahil pinapaubos daw. Ang dami naman yung pinapaubos niya, 3 banyera. Problema. Kaya dito binabanggit yan. Tingnan ninyo, basahin natin itong verse 28. 15:28. Sabi ganito, nagkasundo kami ayon sa patnubay, 15:28. Sabi diyan, nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na espiritu na huwag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Ano yun? Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong kakain ng dugo o karni ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. At iwasan ninyo ang sexual na immoralidad. Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang. Okay, tingnan nyo rito, no? Sa Old Testament, kinausap ng Diyos si Moses at sinabi, magiging kalaban ko. Sa New Testament, ano ang sabi? Sa patnubay ng banal na espiritu. Sino ang pumapatnubay? Yung Holy Spirit. At sinasabi na hindi dapat kainin. Ito yung ipapatupad sa lahat ng sumasampalataya. At wala na akong nabasa sa Bagong Tipan na meron pang iba pa na sinasabi o magja-justify na pwedeng kainin ng dugo. Hindi siya pwedeng kainin. Maliwanag na sinabi ng Lumang Tipan, hindi na babasa ng iba pang mga talata kasi nire-review lang natin. Binabanggit ng Lumang Tipan na hindi dapat talagang kainin ito. Kailangan patuluin yung dugo. Kaya, Mami Si, pagpunta namin dun sa inyo, yung mga native na manok dyan, patuluin nyo na ang dugo para pagdating namin, nakahain na. Sarap pa naman nung ano, no? Hindi kasi pwedeng pahirapan ng isang hayop
bago kainin. Kahit nga pinatulo mo pa ang dugo, pero yung pinahirapan mo, alam nyo may batas para dyan. Makukulong tayo. Makukulong tayo para dyan. Mababaw pa yun. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ay utos na ng Diyos. Kung sa palagay nyo, pwede pa rin kainin, hindi ko alam. Pero ako, I will rather stick to what the Bible says. In the Old and in the New Testament, it is very clear. Pangalawa, ang dugo, hindi malinis ang dugo. Isang dugo lang ang malinis sa daigdig na ito. Na naalaman natin, it is the blood of the Lamb of God. Jesus Christ. Yun lang. Kaya tinan nyo pagka yung tayo sa laboratory, saan nakikita ang sakit? Sa dugo. Kaya hindi talaga yan pinapang. Medically, hindi siya pakinabang. Lalo na nabalita noon, di ba? Samrad dyan sa Maynila. Nabalita na yung sa Maynila ba yun? O saang bayan yun? Na nakita yung yung mga solid na dugo na pinatigas. Tapos sa mga ilalim ng kung saan-saan lang. Marumi yung proseso. Delikado po yan. Ngayon, ano ang benepisyo ng dugo ni Kristo? Nung nakaraan ay binasa natin, basahin natin uli sandali, sa Efeso 1:7. Ano ang nagawa ng dugo ni Kristo sa buhay natin? Sa Efeso 1:7. Ganito ang sabi. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Ano naging pakinabang ng dugo ni Kristo? Natubos tayo dahil sa dugo ni Kristo. Kung papaano na naingatan at naligtas yung mga Israelita nung sila'y nasa Ehipto dahil naglagay ng dugo doon sa pinto. At ganon din na napapatawad yung kasalanan ng mga Israelita sa panahon ng lumang tipan dahil sa pagbububo ng dugo. Ganon din naman nung nabubo ang dugo ni Kristo, yun ay pantubos sa kasalanan natin. Kaya kita nyo kahit ang Panginoon. Kaya, napakalaking pakinabang. Tinubos tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yun ay isang napakalaking pakinabang sa atin. Sa 1 John 1:7, pangalawa, 1 John 1:7, unang Juan 1:7, ganito naman ang sabi. Ano pa ang isang naging benepisyo ng dugo ni Kristo? Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ano ang nagawa ng dugo ni Kristo? Lininis tayo sa pamamagitan ng dugo. Nilinis saan? Sa kasalanan. Cleansing from sin by the blood. Natubos, nalinis tayo. Sa Roma 5:9. Sa Roma 5:9. Sabi dito ay ganito. Roma 5:9. At ngayon itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano ang nagawa ng dugo ni Kristo sa atin? Itinuring na matuwid tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Justified. Justification available by the blood. Alam niyo yung sabi diyan, itinuring tayong matuwid. Alam niyo kung anong ibig sabihin niyan? O sa English ay justification, parang hindi nagkasala. Yun ang ibig sabihin niyan. Bakit? Kasi nung wala pa si Kristo at hindi pa tayo tinutubos at hindi pa natin tinatanggap sa ating puso bilang Panginoon tagapagligtas, makasalanan tayo. Pero nung tinanggap natin si Kristo, yung dugo ni Kristo ang naglinis sa atin. Ano nangyari? Wala nang nakitang dumi. Wala nang nakitang kasalanan. Kaya ang justification, o sa diretsang inaring ganap, parang hindi nagkasala. Yun ang ibig sabihin ng justification. Kaya, ano ang nagawa ng dugo ni Kristo? Itinuring na matuwid. Tinuring tayo na matuwid sa pamagitan ng dugo
ng Panginoong Jesucristo. Dito sa Colossians 1:20, Colosas 1:20. Sa Colosas 1:20, ano pa ang nagawa ng dugo ni Kristo sa atin? Colosas 1:20. Ganito ang sabi, at sa pamagitan ni Kristo, ipinagkasundo kayo ng lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Anong nagawa ng dugo ni Kristo? Ipinagkasundo tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Reconciliation through the blood. Ipinagkasundo tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Saan? Sa nasa langit at maging nasa lupa. Reconciliation through the blood. Ipinagkasundo tayo. Dati kaaway tayo ng Diyos eh. Ngayon hindi na. Dahil sa dugo ni Kristo, hindi na tayo mga kaaway ng Diyos. Kaya ano ang nagawa ng dugo ni Kristo? Ipinagkasundo tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Reconciliation through the blood. Dito sa Colossians 1:20 uli, nais kong basahin sa English kasi merong salita na lalabas sa English na hindi masyadong napansin sa Tagalog. Sa Colossians 1:20, ganito ang sabi, NIV. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Ano ang nagawa ng dugo ni Kristo? Kapayapaan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Nagkaroon tayo ng hindi lamang reconciliation, ipinagkasundo, kung hindi nagkaroon tayo ng kapayapaan, naging maayos tayo sa Diyos. Peace through the blood of Jesus Christ. Isa pa na nagawa ng dugo ni Kristo ay nasa Efeso 2:13. Babasahin ko sa Tagalog. Efeso 2:13. Ang sabi ay ganito, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. Kahit na malayo kayo noon sa Diyos, ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano ang ibig sabihin niyan? Makakalapit na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo. O sa English, access to God by the blood. Access to God by the blood. O makakalapit na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng dugo. Alam nyo, doon sa tabernakulo, tawag diyan, doon sa tabernakulo ay yung outer court, tapos merong inner court. Doon sa inner court ay nandun yung holy place at saka holy of holiest. Minsan isang taon doon sa pinaka-inner, dalawang hati kasi yung loob ng tabernakulo. Holy place, tapos holy of holiest. Once a year, sa Day of Atonement, papasok sila roon para sa katubusan ng kanilang kasalanan, pero hindi sila makakapasok doon ng walang dugo. Kaya merong awit na enter by the blood of the Lamb. Kaya tayo ay nakakalapit na sa Diyos sa pamagitan ng ginawa ni Kristo. Sa pamagitan ng pagbubuo ni Kristo ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa Hebreo 9:13 at 14. Hebreo 9:13 at 14. Bandang huli ng Bible yan. Hebreo 9:13 at 14. 13 and 14. Hebrews 9:13 and 14. Ayon sa kautusan, pinabanggit muna yung kautusan. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, verse 14, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos
Ang dugo niya ang naglilinis sa puso't isipan natin para talikuran natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ano ang nagagawa ng dugo ni Kristo? Ang nagagawa dyan ng dugo ni Kristo ay nalinis ang puso't isipan dahil sa dugo ni Kristo. Sa English ay conscience purged by the blood. Alam niyo, minsan bakit hindi makausad ang isang tao? Pagka yung sinusumbatan ka nung di ba pag may nagawa kang mali, tapos nakikita mo yung nagagalit sa iyo, hindi ka niya pinapatawad, alam mong guilty ka, na yung puso't isip mo bothered. Bakit? Kasi nga, may nagawa kang mali eh. Problema, ayaw kang patawarin. Meron akong napanood sa TV noon, hindi ko alam, parang based on true story yata yun, na merong nanay, hindi siya naging mabuti doon sa anak niya. Pinabayaan niya yung anak niya, kahit pati yung mga pangangailangan ng anak niya. Dumating yung panahon na parang nagtanim siya ng galit at puot kasi hindi sila inasikaso, hindi sila pinakain. Talagang parang anong tawag doon? Abandon. Ganun ang dating. Nakapag-asawa yung anak niya na lalaki at pagkatapos ay naging maayos yung buhay. Hanggang sa nagkaroon ng anak. Ibig sabihin, nagkaroon na ng apo yung nanay niya, yung anak niya. Nagtataka yung anak niya kasi hindi tinatrato ng tatay niya, kahit nung asawa niya, nagtataka, bakit hindi tinatrato ng matino yung lola? Yung manugang na babae, bakit tinatrato yung biyanan niya ng maayos? At yung ding anak, tataka, bakit hindi niya tinatrato ng maayos yung kanyang yung kanyang lola? Itong yung apo, siyempre, alam niyo naman yung mga apo, malapit sa yun eh. Lolo, lola. Pagka ang mga apo, may problema. Pag tumakbo yan sa lolo't lola, ang hirap ng ang hirap maghanap ng abogado para manalo. Pag ang kalaban mo, lola at lolo, naku po, at pagkatapos sinabi, dito ka apo, tapos ka na, talo ka na. Mahirapan kang manalo. Yung protection ng lolo't lola, naku. Ay, si Josie, malapit nang magkaapo to eh. Sabi nila, ewan ko, hindi ko alam eh. Kung pa nararanasan eh. Yung pagkaroon doon, nagkaroon ng apo, iba ang dating. Totoo po ba yan, Sister Lenny? Para mas mahal mo pa yung apo mo kaysa ron sa anak mo. Hindi mo nakita yung anak mo, pero yung gusto mo yung apo. Pagkadating ng anak mo, ako na yung apo ko, malis ka na. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, pagdating ng araw na nagkaapo na ako, kukwento ko sa inyo kung bakit. Pero kung gusto nyo malaman na kaagad, pagkatapos ng gawain, puntahan na lang niyo may mga apo dyan. At kamustahin nyo, bakit nga ba? Kaya itong nagtataka tong apo. Siya, siyempre lola yun eh. Inaasikaso niya, Ito namang anak, ang sabi, linisin niyo yung kotse, ayusin niyo yan. Yung para bang pinapahirapan, inaalila, kinakawawa. Hanggang sa na-discover, to make the long story short. Kasi mahaba baka mauwi tayo sa drama, magkaiyakan tayo ng gusto. Hanggang sa na-discover na nung apo at kinuwento nung tatay na nung sila'y bata pa, hindi sila nasikaso, pinabayaan sila. Kaya ganun na lamang yung galit niya. Kung tutusin nga, ayaw niyang patirahin sa bahay niya. Ganun na lamang yung galit niya. Kaya lang, itong apo, maunawain. Sabi niya, kahit na lola ko yan kung pagdating ng araw, gayahin ko kayo. Kaya, sa madaling salita, para umiksuli yung mahabang istorya, naintindihan na nung lalaki. Hanggang sa unti-unti naging maayos na. Ito namang nanay, hinahayaan lang niya yung anak niya kasi alam niya talagang pinabayaan niya yung kanyang anak. Kaya parang tinitiis na lang niya. Kaya kahit pinapagalitan siya, parang sinisigawan siya nung anak niya, ginagawa siyang parang alila, hindi niya kinukwento dun sa apo niya kung anong talagang nangyari. Kasi nakukonsensya siya. Para bang naiisip na lamang nung nanay,
bilang pagbabayad ko ng utang sa pagpapabaya ko sa aking mga anak. Conscience, yung sumbat ng budhi. Kaya tuwing maano yun, kaya kahit pinagsisisigawan siya ng okay na lang sa kanya. Alam niyo tayo, di ba, pagka meron tayong nagawang kasalanan, saan hindi tayo makalapit sa nagawa natin. Pero nung tayo'y lumapit sa Panginoon, pinatawad niya tayo at nilinis tayo ng dugo ni Kristo. Ang dugo ng hayop sa lumang tipan ay hindi talaga nakakalinis. It only cover. Kaya nga ang tunay na katubusan ang Panginoong Jesus, hindi yung dugo. Simbolo lang iyon, katipo lang. Kaya, nung ang ating Panginoong Jesus ay inihandog niya yung sarili at nagbubuo siya ng dugo, lahat ng mga pahirap at pagdurusa ay naranasan niya para matubos tayo sa ating kasalanan at malinis. Kaya tingnan niyo ang Biblia, punong-puno na Isaiah 1:18, kahit gaano kang kasama, halika, mag-usap tayo at lilinisin ka ng Panginoon. Pag ang Diyos ay nagpatawad, the power of the blood of Jesus Christ not only redeem us, not only purify us or cleanse us, but remove all that gives yung guilt. Nawawala lahat yun, yung sumbat. Kaya tingnan ninyo, kahit napakasama natin, tingnan nyo si Pablo, napakarami niyang katakot-takot na paninira niya sa Panginoong Jesus. At pagpatay niya sa maraming naglilingkod sa Panginoon at pagwasak niya sa gawain ng Diyos. But when he accepted the Lord Jesus Christ, the power of the blood of Jesus purges all the guilts. Nawala na lahat yun. Yung konsensya niya nalinis. Kaya ngayon, ano sabi ni Pablo? Ako pinakamasama sa lahat, nilinis ako ng Panginoon. Kaya ano nangyayari ngayon? Pag nawala na yung sumbat ng budhi, nakalalapit ka na ng maayos sa Panginoon. And it is by the power of the blood of Jesus that purge our conscience. Diba? Pagka tayo meron tayo conscience, hindi ka makalapit. At tumili ka. But because of the blood of Jesus Christ, our conscience is purged. Nalinis na yung isipan natin. Kaya pag lumapit ka sa Panginoon, you are justified by the blood o inaring ganap sa pamagitan ng dugo ni Kristo, parang hindi ka nagkasala. Kaya paglapit mo sa Panginoong Jesus, hindi ka na yung kagaya ng dati. Sa Zechariah chapter 3, merong high priest na ang pangalan ay Joshua. Inaakusahan siya ni Satanas. Bakit? Guilty talaga siya. Hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nilinis siya. Kaya pagtingin ni Satanas, malinis na. Hindi niya na masumbatan. Kasi ang sumbat niya, marumi. Ibig sabihin, may kasalanan. Inalis ng Diyos yung karumihan. Inalis ng Diyos yung kasalanan. Ano nangyari? Wala na siyang may sumbat na yan. Makasalanan. Wala, nalinis na yan. Tapos anong sabi ng Panginoon? Kung ikaw ay mabubuhay ng may kabanalan, ay gagamitin kita. Kaya tingnan ninyo, kahit ganong kasalbahin ng tao, bakit nakakasigaw na at sinasabing, ang Diyos ay mabuti, magpakabanal kayo? Pagka sila, dati ka rin salbahe. Dati yun. Hindi na ngayon. Because of the power of the blood of Jesus. Nahaharap mo na yung tao. Susumbatan ka na, ganito ka dati, ganito ginawa mo, ganito kang kasama, ganyan ka kasama. Dati. But because of the blood of Jesus Christ, pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, as far as the east is from the west, east from the west, hindi yung West Avenue, at saka East Avenue, kundi talagang yung dulot-dulo nun, ganong kalayo. Nasa ba ang dulo ng west? Yung west na hindi yung West Street. Nasa ba ang dulo ng east? Hindi ko kasi napag-aralan yan sa geography. Diba? As far as the east is from the west. Ibig sabihin, wala nang pwedeng isumbat ang tao sa iyo. Mga kapatid, tandaan natin ito, mag-ingat tayo. Pag ang isang tao, kahit gaano siyang kasama, at totoo
na humingi siya ng tawad sa Panginoon, huwag mo na siyang sumbatan sa nakaraan niya. Kasi magagaya ka sa Satanas, magiging accuser of the brethren ka. Sino mang tao, kahit siya ganong kasama, pag totoo na humingi siya ng tawad sa Panginoon, 1 John 1:9, He is faithful and just to cleanse us from all unrighteousness. Wala na. Ngayong araw na to, may ginawa kang kasalbayan, kinabukasan, totoo sa puso mo. Sumuko ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, wala ka na. O halimbawa, meron isang tao, natulang nabitayin. Nagkaroon siya ng personal encounter sa Panginoon na totoo talaga, humihingi na siya ng tawad sa Panginoon. Na-realize niya, nagkaroon siya ng yung tinatawag na point of realization. Na-realize niya muli, totoo, sumuko ang buhay niya sa Panginoon at humingi siya ng tawad sa Panginoon. Yung oras na yun, kahit pitayin mo yun, sa langit ang punta. Tingnan niyo yung nando sa krus. Diba? Pakasalanan yun. Anong sabi ng Panginoon? Today, thou shalt be with me in paradise. Humingi na ng tawad yun eh. In-acknowledge ng Panginoon sa kanyang buhay. The power of the blood of Jesus Christ purge our conscience. Nililinis, sa Tagalog ang ginamit na term dito, nililinis yung ating puso at isipan. That's how powerful the blood of Jesus Christ. Kaya, mag-ingat tayo, kahit ganong kasama ng tao, pag totoo humingi na ng tawad yan, pinatawad na yan ng Panginoon. Huwag mo na siyang sumbatan sa nakaraan niya, kasi nilinis na siya ng Panginoon. Ang Diyos na ang makakalaban mo. Pero may mga tao naman na pakunwari lang. Pero hindi rin tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na manumbat ng tao. There is no one given the license, professional license, para manumbat. Wala. But we are given the license to forgive, to love, to understand. Yan ang lisensyang ibinigay sa atin. Magmahal, magpatawad. Ganong karami? 70 times 7 a day. Sa totoo lang, napakahirap ng tao na makagawa ng kasalanan sa isang tao sa buong buhay niya ng 70 times 7. Ilan ba 70 times 7? 490? Oh. Kaya kung magbibilang kayo, sige. Nagkasala siya ng 10, papatawarin niyo pa? Yes, 490 eh. Kakatatlong daan na, kasalanan nga sa 490. Nakaano na siya? 489. Hindi ko napapata. 490. Bago malagutan ng hininga, gumawa uli ng kasalanan, 490 na. Papatawarin, 490. Pero ang totoo, ang ibig sabihin noon, lagi tayong magpatawad. Yun ang ibig sabihin noon. Pero kung gusto magbilang, hindi magbilang ka hanggang 490. Pagdating ng 491 at may nagkasala pa rin sa iyo, the same person, pumunta kayo sa akin. At sasabihin ko sa Panginoon, may nagkasala po sa kanya, 490 na. Paratawarin pa po ba niya yung nagkasala uli? Tapos magbabasa ako ng talata. Anong sabi? Ang hindi magpatawad ay hindi rin. Okay. Yung kasi first level yun 490. Ang susunod na level, ang hindi magpatawad ay hindi patatawarin. Kaya, pag 491 na pumunta kayo sa akin, babasahin ko sa inyo yung talata. Ang hindi magpatawad, hindi rin papatawarin. Kaya pag uwi mo, kamutan ko, sige na, pinapatawad na kita. Pag papakita sa akin, ha? Alam niyo, kung ang dugo lang ni Kristo ay isang persona, napakasarap maging kaibigan ng dugo ni Kristo. Bakit? Biro mo tuwing dudumi ka pag nadikit ka sa dugo ni Kristo at inangkin mo yung kapangalan ng malinis ka na. Meron nga ako isang narinig na nangaral ang sabi niya, we need to really love the blood of Jesus. But of course, if you love the blood of Jesus Christ, first of all, you love Jesus Christ, first of all. Napakalaki ng nagagawa ng dugo ni Kristo sa atin. Pahalagahan natin yan. Nalilinis yung ating puso at isipan. Okay.
Sa Revelation 12:11, basahin ko lang uli yan. Ang sabi diyan, Revelation o pahayag 12:11, ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo, ng tupa at ng katotohanang ipinangaral niya. Hindi sila takot sa inialay ng kanilang buhay, alang-alang sa kanilang pananampalataya. Anong ibig sabihin niya? Natalo na si Satana ng ating mga kapatid, si Satana sa pamagitan ng dugo. Okay. Ibig sabihin yan ay sa pamagitan ng dugo ni Kristo, si Satanas ay natalo. Tinalo si Satanas sa pamagitan ng dugo. Overcome Satan by the blood of the Lamb. Kaya, sa Old Testament, darating sana yung kamatayan. Pero ba't hindi sila namatay? Because of the blood. Spiritually speaking, ang tinutukoy natin yan sa maatin naman, hindi tayo maaano ng kaaway. Hindi tayo matatalo ng kaaway pag ang dugo ni Kristo ay nasa atin. Sabi, ba't may namamatay po? Kasi pinapauwi ng Diyos yun. Ngunit ang isang unang gustong paliwanag, banggitin dito, mga kapatid, mananagumpay tayo because of the blood of Jesus Christ. Bakit binanggit sa pamagitan ng dugo natalo si Satanas? Kasi kahit kailan, hindi matatalo si Satanas ng makasalanan. Kaya natatalo si Satanas kasi ikaw ay hindi na makasalanan. Nagkasala po ako Nagkasala ka lang, pero hindi ka na makasalanan. Ikaw ay anak na ng Diyos. Isa ka na sa mga anak ng Diyos. You are no longer called sinner, but you are called one of the children of God. Kasi ang salitang makasalanan, namumuhay na yan sa kasalanan, yun na yung buhay niya. Kung nagkakamali ka lang because of the process, dahil sa, siyempre, bilang bata, na ipinanganak, unti-unti, natututukan lumalakad, nadadapa ka, pero lagi kang nandiyan ang Panginoon at lagi kang lumalapit sa pananggang sa natututo ka na lumakad. Natalo si Satanas sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Huling talata. Meron pa pala dito. Sanctification by the blood. Hindi ko na babasahin yung talata, Hebrews 13:12. Ano ibig sabihin ng sanctification by the blood? Pinapaging banal sa pamagitan ng dugo. Pinapaging banal kasi sanctified, consecrate. Pinapaging banal sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Hebrews 13:12. Isa pa ay sa 1 Corinthians 10:16. Communion through the blood. Anong ibig sabihin niyan? Pakikibahagi o pakikipag-ugnay sa pamagitan. Pakikibahagi o pagkaroon ng pakikipag-ugnay sa Panginoon sa pamagitan ng dugo. Communion. Nakakaroon na tayo ng bahagi sa Panginoon at nakakaugnay na tayo sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Panghuli, dito sa ito ang babasahin natin. John 6:53. John 6:53. Ganito ang sabi. John 6:53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O mga kapatid, hindi po ito literal na kakainin natin, no? Lalo na tayo ngayon, wala na ang Panginoong Jesus dito sa lupa. Ibig sabihin, malibang tanggapin natin, paniwalaan natin, yung pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan at ng kanyang dugo. Sa isang salita, buhay. Yung pag-aalay niya ng kanyang buhay na namatay doon sa krus para sa atin, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi rin sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. And whosoever believeth on Him, King James Version, shall not perish, but have everlasting life. Ano ang pakinabang ng dugo ng Panginoong Yesus?
walang hanggang buhay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat alam natin na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng Panginoon. Inialay niya ang buhay niya para sa bawat isa sa atin para makasumpong tayo ng katubusan ng ating mga kasalanan. And without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya ang Panginoong Jesus, kagaya ng tupa o yung mga hayop na hinahandog sa lumang tipan na pinabububo ang dugo, ito'y sumisimbolo rin sa Panginoong Jesus na doon sa krus ng Kalbaryo ay nagbubu siya ng dugo para sa katubusan ng kasalanan ng bawat sa atin. Ano ang ating dapat gawin? Una, pahalagahan natin ang paghandog ni Kristo ng kanyang buhay. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At angkinin natin ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo na naglinis sa atin, nagpabanal sa atin, naglinis ng ating puso't isipan para makalapit tayo sa Diyos na may kapayapaan. Sapagkat iyon ang ginawa ng Panginoon sa bawat sa atin. Mga kapatid, nais ko pong sabihin, there is power in the blood of Jesus Christ. Tayo'y marumi, makasalanan, no problem. Lumapit kayo sa Panginoong Jesus, humingi ng tawad, and the precious blood of Jesus Christ will cleanse us from all unrighteousness. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na mabuti, dakila at tapat, maraming salamat po sa inyo sa oras na ito. Salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na mabuti. Salamat na sa pamagitan ng inyong buhay, sa pamagitan ng handog ng inyong katawan and the precious blood, ay natubos kami sa aming mga kasalanan. Kung tutuusin, nahihiya kaming lumapit sa inyo sa dami ng nagawa naming mali at sa kasalanang nanahan sa amin. But because of the power of the precious blood, nilinis nyo kami. Binigyan nyo kami ng pribilehiyong makalapit sa inyo. Nilinis nyo kami. At hindi lang yon, pati puso at isipan, inalis nyo ang lahat ng sumbat ng budhi. At kami ngayon naging karapat-dapat na at makakalapit ng maayos sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa paghahandog at pag-aalay ng buhay na ginawa niyo po sa amin. Palain po ninyo ang inyong mga salita na aming pinag-aralan at ang dalangin ko, Panginoon, hindi lang namin ito narinig, kung hindi paniwalaan, ipamuhay at angkinin sa bawat araw that there is power in the blood of Jesus. And I pray in the name of Jesus, Lord, na angkin namin ang paglukob ng inyong banal na dugo. At kahit yan sa mga virus niyan, coronavirus, you have no power and authority over us. The blood of Jesus Christ cover us. At coronavirus, wala kang karapatan sa Pilipinas. Matapos ka at huwag ka nang umulit pa. Inaangkin namin ito sa pangalan ni Jesus. At inaangkin namin ang pag-iingat nyo sa bawat isa. Hindi lamang sa coronavirus, kundi sa lahat ng gawa ng kaaway at sa lahat ng mga patibok na ginawa ng kaaway. Thank you, Lord, for the power of your precious blood that cleanses us and protect us so that we can overcome the works of the devil through the blood of your Son, Jesus Christ. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabalik ko sa ating kapatid para pangunahan tayo sa communion, Pastor Mark. Purihan ang Panginoon. Ngayon, dadako tayo sa pagtanggap ng simbolo ng katawan ng dugo ng Panginoon na kung saan ay muli alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo katulad ng ating napakinggan na salita ng Diyos na sa pamagitan ng pagtigis ng dugo ng ating Panginoon Kristo tayo ay natubos sa ating mga kasalanan. Kaya para po dun sa mga nakatanggap na kaninang umaga ng communion na ito ay pwede pa rin po kayo na umulit sa hapong ito sapagkat hindi natin pwedeng limitahan ang ating pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo. Kung paano tayo tinubos sa ating mga kasalanan ay dapat natin palaging alalahanin ito. Hallelujah. Sige po, pwede nang
Mamaya na tayo manalangin para po dun sa mga tatanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Sabay-sabay po nating isagawa ito sa tulong at biyaya ng Panginoon. Pagkatapos ko manalangin mamaya. Sa tatanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtubos sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng pagtanak ng inyong makapangyarihang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, narito, Panginoon, ang simbolo ng iyong katawan. Dalangin po namin sangkapan ng inyong kapangyarihan ito na pagka aming kakainin ito, tatanggapin. Mararanasan namin ang kapangyarihan ng inyong pagpapagaling sa pamagitan ng iyong latay sa aming buong katauhan na ito. Gayun din naman, Panginoon, ang simbolo ng iyong banal na dugo na aming iinumin. Dalangin po namin, sangkapan niyo po ito ng inyong kapangyarihan na pagka aming iinumin ito. Patuloy naming maranasan ang paglilinis niyo sa lahat ng uri ng kasalanan na meron kami upang kami ay maging karapat-dapat sa lumang oras ng aming paglapit sa inyo, nakatitiyak po kami ng pagtugon niyo sa aming dalangin. Purihin kayo, pagpalain po ninyo ang simbolo ng iyong katawan at dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng salita ng Diyos, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y pagkalulog ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. Sinasabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Atin pong tanggapin at kanin ang simbolo ng katawan ito. At kayo din naman, matapos maghahaponan, nawakan ang sarong at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Atin pong inumin ang laman ng sa akin. Sige po, magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa kagalingan, salamat sa kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan.
Sa inyo lahat ang papuri, pagtakil at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pinabalik ko na po sa ating tagapag. Tayo po muna ay makakaupo. Tayo po ay kukuha ng ating mga kaloob, missionary offering at mga handog na pinangako natin. Tayo pong lahat tayo yumuko at tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming mga handog, O Diyos. Sayaan niyo, O Diyos, na patuloy na maging mabangong samyo ito sa inyong harapan, sapagkat karapat dapat po kayo, Panginoon, sa lahat ng aming mga handog na sa inyo rin po galing, Panginoon. Salamat po. I-bless niyo po ang bawat magbibigay na may masayang puso, Panginoon, sa hapong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God sent His Son from heaven above to redeem lost souls by His blood. He came to earth to suffer and die so that man might have eternal life, and that is why I thank God. I thank God for all His many blessings. I thank God for all He's done for me. For He saved my soul, set me free, made my life what it ought to be. And now I thank God. Tayo kung lahat ay tumayo minsan pa, I thank God. I thank God for all His many blessings. I thank God for all He's done for me. For He saved my soul, set me free, made my life what it ought to be. And now I thank God. And now I thank God. And now I thank God. Hallelujah. Sige nga po, patuloy natin purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa hapong ito, sa kanyang mga salita na narinig natin, na sa pamamagitan ng kanyang dugo na natigis dun sa krus ng Kalbaryo, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita sa hapong ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Nilinis niyo kami, Panginoon, dahil sa inyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Hindi na kami sa panahon namin ngayon, hindi na kami maghahandog ng mga hayop, Panginoon. Sapagkat nung dumating ang Panginoong Jesus, siya na ang naging isang sacrifice, O Lord, para sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong banal na dugo, Panginoon, na naglinis sa amin. O, purihin kayo, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy namin laging pasalamatan, alalahanin, at pahalagahan kayo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Pinupuri namin kayo. Pagpalain niyo po ang aming pastor na ginamit niyo, Panginoon. Salamat po sa buhay niya, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy niyo pa po siyang bigyan ng mga mensahe, Panginoon, ang gagaling sa inyo, O Diyos, upang patuloy kami, Panginoon, na mapalakas, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay lalong maging marunong, Panginoon, sa inyong mga salita, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makakilala, Panginoon, sa inyo, sa pamamagitan ng inyong mga salita na ipatuloy niyong ibinibigay sa Kanya, Panginoon, na ginagamit niyo para sa amin, Panginoon. At sa lahat na nanood, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, i-bless niyo po, Panginoon. At sa amin na naririto, O Diyos, Lord, we give you all the glory. Sa inyo lamang po ang papuri. Sa inyo lamang po ang parangal, Panginoon, sapagkat totoong mabuti
mabuti kayo, Panginoon, sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, sisiuwi, patuloy na ingatan niyo, O Diyos. Ang inyong kapangyarihan ang lagi namin baunin, banal na Espiritu, lagi namin kayong panabikan. Lord God, kahit na wala na kami dito sa simbahan, sa aming mga tahanan, ay patuloy namin kayong alalahanin. Salamat po sa inyo, lahat ng ginamit niyo, Panginoon, simula kaninang umaga hanggang ngayon, patuloy niyo pong i-bless, O Diyos. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos.